Tahimik ang isang Sabado ng gabi sa Santa Monica nang may pumasok na isang kakaibang tawag sa 911. Puno ng panik ang boses, putol-putol, at biglang naputol sa kalagitnaan ng pag-uusap. Ilang minuto lamang ang lumipas. Isang kapitbahay ang nakarinig ng malalakas na ingay mula sa isang bungalow sa malapit. Parang may mga gamit sa loob na isa-isang bumabagsak. Ngunit walang tumingin. Walang nag-usisa. Walang nakaalam kung ano talaga ang nangyayari. Kinabukasan, dumating ang mga pulis sa isang maliit na apartment. Ang kanilang nadatnan sa loob ay nakapangingilabot. Isang batang babae, puno ng mga pangarap. Nakahandusay sa loob ng kanyang silid. Wala ng buhay. Bukas ang gas. May kandilang patuloy na nagliliyab. Ngunit walang bakas ng puwersahang pagpasok. Walang sirang pinto. Walang basag na bintana. Kaya ang tanong, sino ang naroon? Ano ang tunay na nangyari noong gabing iyon? Habang hinahalukay ng mga investigador ang mga sagot, unti-unting lumitaw ang isang kwento. Isang kwento ng pera, ng ganid, ng selos, at ng mga lihim na bumabalot sa dilim. Isang krimen na mag-iiwan ng tanong sa lahat, may hustisya bang tunay na naipagkaloob? Si Juliana Redding ay isinilang noong October 25, 1986, sa Dallas, Texas, sa loob ng isang mahigpit na samahan at relihiyosong pamilyang Katoliko. Lumaki siya kasama ang kanyang nakababatang kapatid na si Patrick, sa ilalim ng gabay ng kanyang mga magulang na sina Patricia at Greg Redding. Mula pa sa murang edad, kapansin-pansin na si Juliana, hindi lamang dahil sa kanyang pambihirang kagandahan, kundi dahil sa kanyang masayahing disposisyon at likas na karismang madaling umakit ng mga tao. Ang kanyang pagkabata ay puno ng pagmamahal, halakhakan, at ambisyon. Kahit bata pa lamang, tila komportable na siya sa mundo ng mga matatanda. Madalas niyang samahan ang kanyang lola sa mga board meeting at nasisiyahan sa formal na kapaligiran. Mahilig siya sa mga manika, mahilig mag-alaga ng mga bata, at may napakalapit na ugnayan sa kanyang kapatid. Sa South Point Catholic High School, namukod-tangi si Juliana sa academic at sa sports. Sumali siya sa track and field, soccer, theater, at golf, kung saan tinulungan niyang dalhin ang kanilang team sa isang state title. Kasapi din siya ng recycling club. Nagsilbi sa student council at tumulong sa kanilang simbahan bilang preschool teacher. Ayon sa kanyang mga guro, si Juliana ay mabait, magalang, at isang likas na leader. May mga pangarap siya, maging isang entrepreneur, at maging isang actress. Isang pagsasanib ng talino at malikhaing isipan. Pagsapit ng 2005, nakapagtanghal na siya kasama ang Tucson Symphony at nakakuha ng papel sa isang independent film na pinamagatang Kitty na kinunan sa Atlanta. Isang buhay na nagsisimula pa lamang at isang kwentong hindi dapat nagtapos ng ganoon. Noong 2006, dala ang matinding pagnanais na tuparin ang kanyang Hollywood dreams. Lumipat si Juliana patungong California. Nanirahan siya sa isang maaliwalas na bungalow-style apartment sa Sentinel Avenue sa Santa Monica. Ilang minuto lamang ang layo mula sa karangyaan ng Sunset Boulevard at ng Beverly Hills. Habang nag-aaral ng communication sa Santa Monica College, nagtrabaho si Juliana bilang hostess sa mga high-end na restaurant at kumuha din ng mga part-time na trabaho bilang bartender at waitress. Habang patuloy na nakatuon ang kanyang mga mata sa mundo ng acting at modeling, sa kanyang kulay chestnut na buhok at kapansin-pansing ganda, unti-unti nang napapansin si Juliana sa industriya ng entertainment. Noong unang bahagi ng 2008, iniulat na nakikipag-usap siya para sa isang feature sa Maxim Magazine, isang oportunidad na maaaring magbukas ng pinto sa mas malawak na pagkilala. Ngunit ang kanyang mga pangarap ay biglang naputol. Sa pinakamasaklap na paraan.
Noong gabi ng March 15, 2008, bandang 10:00 ng gabi, tumawag si Juliana sa emergency services. Ngunit biglang naputol ang linya. Isang kapitbahay ang nag-ulat na nakarinig siya ng malalakas na ingay. Parang may mga aparador na itinutumba. Ilang sandali bago ang tawag. Walang nakakaalam noon na maaaring ipinaglalaban na ni Juliana ang kanyang buhay. Kinabukasan, ang kanyang ina, na hindi na siya makontak sa telepono, ay lalong nabahala. Nakipag-ugnayan si Patricia sa Santa Monica Police Department at humiling ng welfare check. Si Officer Scott Matt Gowen ay kabilang sa mga unang dumating sa apartment. Narinig niya ang aso ni Juliana. Natahol ng tahol mula sa loob, ngunit walang sumasagot sa pinto. At doon niya napansin ang isang nakababahalang detalye. Ang matapang at malinaw na amoy ng gas. Tinawag ang fire department at pinilit ng mga opisyal na pasukin ang apartment. Sa loob, natagpuan nila ang isang burner na bukas at isang kandilang patuloy pang nagniningas. Mga palatandaan na ang apartment ay napuno ng gas sa loob ng maraming oras, na naglalagay sa lugar sa panganib ng pagsabog. Ngunit ang sumunod nilang nakita ay mas lalong kakilakilabot. Mula sa kusina, nakita ni Officer Gowen ang loob ng silid. Nakahiga si Juliana sa kama, wala ng buhay. Ang kanyang katawan ay nagpapakita ng mga palatandaan na ilang oras na siyang patay. May kulay ubing pagbabago sa kanyang mga binti. Isang malinaw na indikasyon ng post-mortem lividity. Ipinapahiwatig ng eksena na nagkaroon ng marahas na pakikipaglaban. Idinokumento ng mga investigador ang mga bakas ng kaguluhan at nangalap ng sari-saring DNA samples mula sa mga doorknob, mga gamit sa kusina, at maging sa damit ni Juliana. Isa sa mga pinakamahalagang ebidensya ay nakuha mula sa ilalim ng kanyang mga kuko. Isang tahimik na palatandaan na lumaban siya hanggang sa huling sandali. Sa isang nakakatakot na twist, itinuro ng forensic evidence na ang DNA sa ilalim ng kanyang mga kuko ay tumugma sa kanya. Ipinapahiwatig na sinusubukan ni Juliana na kalasin ang pagkakahawak sa kanyang leeg, sa desperadong pagtatangka na makawala habang siya ay sinasakal. Nanatiling tahimik ang mga awtoridad. Mahigpit nilang pinangalagaan ang bawat detalye ng investigasyon upang mapanatili ang integridad ng kaso. Samantala, ang publiko ay nagulat at naguluhan sa pagkawala ng isang masayahin at magandang batang babae na ang buhay ay tila puno ng pangako at layunin. Habang iniimbestigahan ng mga forensic team ang marahas na crime scene sa apartment ni Juliana sa Santa Monica at sinusuri ng mga lab technician ang biological evidence, isang bahagi ng investigasyon ay tahimik na isinasagawa. Nakipag-ugnayan ang mga detective sa mga kaibigan at pamilya. Umaasang ang mga personal na pananaw ay makakatulong sa pagbubukas ng misteryo sa likod ng kanyang nakakagulat na pagkamatay. Isang pangalan ang mabilis na lumitaw. John Gilmore. Ayon sa ama ni Juliana na si Greg Redding, siya ang lalaking kanyang nakarelasyon ng paputol-putol sa nakalipas na 2 taon. Isang relasyon na hindi kailanman pinayagan ni Greg. Sinabi ni Greg sa mga investigador na si John ay may temper at may kasaysayan ng agresibong pag-uugali. Isang beses, sinabi niya, sinipa ni John ang pinto ng kotse ni Juliana. Sa isa pang pagkakataon, pinilit niyang pumasok sa bahay ni Juliana matapos ang isang pagtatalo. Dahil kadalasan, ang mararahas na krimen laban sa kababaihan ay ginagawa ng mga taong malapit sa biktima. Agad na kumilos ang mga pulis at kinausap si Gilmore. Inamin niya na magulo ang kanilang relasyon at kinumpirma na nagkaroon sila ng pagtatalo noong gabi ng March 15, ng parehong gabi na pinaslang si Juliana. Ngunit iginiit niya na isang simpleng pagtatalo sa telepono lamang iyon. Matapos magalit si Juliana sa kanyang desisyon na lumabas kasama ang mga kaibigan. Ayon sa kanya,
Nagpatay ng linya si Juliana at lumabas kasama ang isang kaibigan. Sinabi din ni Gilmore na dumalo siya sa isang house party. Ilang milya ang layo at nagpalitan sila ng text messages hanggang bandang 10 p.m. kung kailan biglang tumigil ang reply ni Juliana. Inihayag ni Gilmore na pumunta siya sa bungalow ni Juliana kinabukasan, ngunit agad ding umalis nang walang sumagot. Sa pamamagitan ng security gate, sinabi niya na may nakita siyang kandilang kumikislap sa loob. Bagaman una siyang pinaghinalaan, agad ding naalis sa listahan ng mga suspek si Gilmore. Pinatunayan ng surveillance footage ang kanyang presensya sa isang tindahan at sa 2 iba pang lokasyon noong gabing iyon. Ilang saksi rin ang nagpatunay na nasa isang party siya sa kritikal na oras mula 9:45 hanggang 10:15 ng gabi. Higit pa rito, natuklasan ng mga forensic investigator ang isang bagay na tuluyang nagbago ng focus ng investigasyon. Ang DNA na nahanap sa crime scene ay galing sa isang babae. Sa revelasyong ito, sinimula ng mga investigador na suriin kung may isang taong malapit kay Juliana na maaaring naiinggit o may hinanakit. Kinausap ang mga kaibigang babae at nangalap ng DNA samples, ngunit wala sa kanila ang tumugma. Samantala, nagsagawa ang pamilya ni Juliana ng funeral mass noong March 28 sa St. Thomas the Apostle Church sa Tucson. Dumalo ang mga kaibigan, kamag-anak at dating kaklase upang magluksa sa isang batang babae na namuhay sa maikling buhay ng may layunin at kagalakan. Ang mga nakakakilala sa kanya ay hindi lamang nagsalita tungkol sa kanyang kagandahan, kundi tungkol sa kanyang kabutihan, ambisyon at masiglang personalidad. Bagaman tila humihinto ang kaso, ang mga detective ay patuloy na tahimik na sinusubaybayan ang bawat personal at profesional na koneksyon ni Juliana. At dito lumitaw ang isa pang mahalagang tao. Si Dr. Munir Uwaida, isang mayamang Lebanese-born surgeon. Halos 20 taon ang tanda sa kanya. Lumaki si Munir sa Beirut, anak ng isang kilalang doktor. At noong nakilala niya si Juliana, noong 2007, namumuhay siya sa marangyang lifestyle sa Los Angeles. Nagkita sila habang si Juliana ay nagtatrabaho bilang hostess sa isang high-end na restaurant. Namangha si Munir sa kanyang presensya at inalok siya ng trabaho bilang assistant sa kanyang medical clinic. Tinanggap ni Juliana at hindi naglaon. Ang kanilang relasyon ay naging higit pa sa professional. Lumipat si Juliana sa isa sa mga bahay ni Munir sa Beverly Hills at nagsimulang magmaneho ng puting Range Rover na ibinigay niya. Pinaulanan siya ng mga mamahaling relo, designer na damit, mga bakasyon, at minsan ay inalok siyang bilhan ng Lamborghini para sa kanyang ika-21 kaarawan. Napansin ng mga kaibigan na si Munir ay nahulog sa kanya, halos naging obsessed, at pinag-usapan pa nila ang kasal. Hinangad din ni Munir ang isang professional na alliance. Kay Greg, ama ni Juliana na isang pharmacist. Ipinanukala niya ang pagtatayo ng pharmaceutical business, tinawag na Golden State Pharmaceuticals, kung saan magiging director si Greg. Ngunit si Juliana, na bata pa at abala sa kanyang sariling mga pangarap sa acting at pag-aaral, ay kalaunan ay napagod. Itinigil niya ang relasyon at lumipat pabalik sa Santa Monica Bungalow, isang tahanan na abot kaya lamang niya dahil sa tulong ng kanyang ama. Bagaman natapos na ang romansa, ang komunikasyon ni Juliana at Munir ay hindi nagwakas. Sa katunayan, kamakailan lamang, sumama si Juliana sa isang birthday trip sa Las Vegas kasama si Munir at ilang kaibigan. Ngunit ang masayang mood ay hindi nagtagal. Sa panahong iyon, ipinaalam ni Greg kay Juliana na may natuklasan siyang nakababahalang bagay. Si Munir ay may asawa at 3 anak sa Lebanon. Dahil sa pakiramdam ng panloloko, tinapos ni Juliana ang lahat ng komunikasyon. Sa kabila ng personal na tensyon,
Nagpatuloy ang negosasyon sa negosyo ni Munir at Greg hanggang March 2008. Ngunit ilang sandali bago mamatay si Juliana, nagdesisyon si Greg na umatras sa kasunduan. Ang kanyang mga abogado ay nagkaroon ng alinlangan sa legalidad at istruktura ng kumpanya at nagpadala ng liham na formal na nagtatapos sa kanilang partisipasyon. Ayon sa kanilang pahayag, ang kompensasyon na inaalok ni Munir ay nakakaakit, ngunit hindi sapat para balansehin ang professional at ethical na panganib. Ang nakakatawa, inaangkin ng legal team ni Munir na siya mismo ang nagtapos ng negotiation. Ilang araw lamang matapos mabigo ang kasunduang iyon, natagpuan si Juliana na patay. Siyempre, naisip ng mga investigador kung maaaring may koneksyon ang nabigong business deal sa krimen. Ngunit may matibay na alibay si Munir. Nasa labas siya ng bansa noong oras na namatay si Juliana. At pinakamahalaga, ang DNA na nakuha sa crime scene ay mula sa isang babae, hindi sa isang lalaki. Bagaman na clear bilang direktang suspect, nanatili si Dr. Munir sa radar ng mga investigador. Mariing pinaghihinala ang posibleng ang isang tao sa kanyang inner circle ay maaaring sangkot sa pagkamatay ni Juliana. Sinimulan nila ang mas focus na investigasyon sa mga babaeng malapit na nagtatrabaho kay Munir at isang pangalan ang agad lumitaw, Kelly Sue Park. Sa edad na 44, si Kelly ay isang real estate agent at personal assistant ni Munir sa iba't ibang business ventures. Ang nakakuha ng atensyon ng mga detective ay ang nakakabahalang financial pattern. Mula June 2008, nakatanggap si Kelly ng higit sa $1 milyong mula kay Munir. Sa loob lamang ng 18 buwan, pinaka-nakakabahala, natanggap niya ang $250,000 na bayad. 3 linggo bago pinaslang si Juliana, halaga na nagtaas ng red flags. Pinalakas ng pulis ang surveillance kay Kelly, at sa isang operasyon, nakolekta ng investigador ang isang itinapon niyang sigarilyo. Ang DNA test ay nagpatunay ng nakakakilabot na tugma. Ang kanyang genetic material ay natagpuan sa crime scene. Noong June 17, 2010, mahigit 2 taon matapos mamatay si Juliana, kumilos ang mga autoridad. Naaresto sina Kelly at ang kanyang partner na si Ronnie nang walang panlalaban sa California. Bagaman nakalista sa public records na residente sila ng Thousand Oaks, dinala si Kelly sa Los Angeles, kung saan siya humarap sa korte noong June 21. Inakusahan siya ng mga prosecutors sa krimen ng 2008, pagpatay kay Juliana Redding. Iniulat na pumasok siya sa Santa Monica apartment ni Juliana noong gabi ng March 15 at inatake siya ng pisikal na nauwi sa kanyang pagkamatay. Ang kanyang piyansa ay itinakda sa $1 milyong at kung mapatunayan ng sala, mahaharap siya sa 25 years to life sa kulungan. Si Ronnie, bagaman isinama sa hinuli, ay pinalaya ng walang kaso. Ang media, na matagal nang nag-aabang sa lihim ng kaso, ay nakatuklas ng isa pang nakakagulat na pangyayari. 2 araw lamang matapos ang pag-aresto kay Kelly, nawala si Dr. Munir mula sa Los Angeles. Pinaniniwala ang tumakas siya patungong Beirut. Bagaman wala siyang opisyal na kaso kaugnay sa pagkamatay ni Juliana. Noong October 2010, isang secret grand jury hearing ang isinagawa sa loob ng 3 araw upang suriin ang ebidensya laban kay Kelly. Halos 2 taon. Ang kaso ay nanatiling confidential. Ngunit noong December, nakuha at inilathala ng Los Angeles Times ang transcript ng grand jury proceedings na nagbunyag ng mahahalagang detalye. Kasama sa testimonya, ang mga pahayag ng detectives, forensic specialists, at medical examiner. Ipinakita nila ang marahas na pangyayari sa loob ng apartment ni Juliana at kung paano sinubukan ng salarin na sirain ang ebidensya. Ayon sa prosecutors, ang gas na naiwan at ang kandilang nagliliyab sa living room ay bahagi ng sinadyang plano upang pasiklabin ang isang pagsabog, isang pagtatangkang sirain ang anumang bakas ng krimen.
Inilarawan ng forensic pathologist ang trauma na idinulot kay Juliana. Ang kanyang katawan ay puno ng mga pasa at gasgas. Ang mga capillaries sa kanyang mata ay pumutok. Isang klasikong palatandaan ng strangulation. At ang mga buto sa kanyang leeg ay nadurog. Ang mga gasgas sa ilalim ng kanyang baba ay natukoy na self-inflicted. Ginawa habang desperadong sinusubukan niyang tanggalin ang kamay ng umaatake sa kanyang lalamunan. Ang ebidensya ng DNA ay napakalakas. Nagpatotoo ang mga analyst na ang DNA ni Kelly ay natagpuan sa balat ni Juliana, sa damit, sa cellphone, sa knob ng stove, at kahit sa patak ng dugo sa isang pinggan. Nakita rin ang kanyang mga fingerprints sa halos bawat ibabaw sa apartment. Isang karagdagang layer sa kwento ay ang pagkakatuklas ng laway na pag-aari ng aktor na si Brian Van Holt sa katawan ni Juliana. Ipinagkaloob sa kanya ang immunity kapalit ng kanyang testimony at inamin niya ang isang intimate na relasyon kay Juliana. Sinabi niya sa grand jury na magkasama sila noong gabi bago ang kanyang pagkamatay. Bagaman may intimate na koneksyon, walang ebidensya na nagsasangkot sa kanya sa pagpatay. Naniniwala ang mga prosecutors na si Kelly at Juliana ay hindi pa nagkakilala. Ngunit ang nag-ugnay sa kanila ay si Dr. Munir. Ayon sa teoryang iniharap, si Kelly ay kumikilos bilang enforcer ni Munir. Ipinadala upang takutin si Juliana o puwersahin ang kanyang ama, si Greg Redding, na ituloy ang pharmaceutical business deal na nabigo ilang araw bago mangyari ang insidente. Si Kelly, halos 6 feet ang taas at may magandang pangangatawan, ay inilarawan ng prosecution bilang female James Bond ni Munir. Ang 6 na figure na bayad na natanggap niya bago ang pag-atake at isa pang malaking bayad sa kanyang mga kamag-anak bago ang kanyang pag-aresto ay tila masyadong maayos ang timing upang ipagwalang bahala bilang coincidence. Habang ipinakita sa grand jury ang kapani-paniwalang teorya, may ilang aspekto pa ring walang sagot. Pinaka nakakabahala kung paano naiugnay ng mga detectives si Kelly sa kaso pagkatapos ng napakahabang panahon at kung ano talaga ang nag-udyok sa marahas na pangyayari na nauwi sa pagpatay kay Juliana Redding. Habang lumalaki ang atensyon ng bansa sa trial laban kay Kelly Sue Park, ipinaliwanag ng kanyang defense attorney sa korte ang simpleng dahilan sa nakamamanghang halaga ng perang natanggap niya mula kay Dr. Munir. Ayon sa kanya, si Kelly ay personal lamang na real estate agent ng mayamang surgeon at wala nang iba pa, ngunit hindi kumbinsido ang prosecutors. Para sa kanila, si Munir, dating kasintahan ni Juliana Redding, ay utak sa likod ng buong kaso. Pinaalala ng prosecutor na tumakas si Munir mula sa United States sa mismong araw na naaresto si Kelly. Ngunit walang direktang ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa pagpatay. Walang komunikasyon. Walang financial trail na nag-uutos ng karahasan. Walang pisikal na presensya. Kaya napilitan ng prosecutors na ituon lamang ang kaso kay Kelly at sa napakalakas na DNA evidence na natagpuan sa buong crime scene. Kumbinsido na ang mga grand jury na hindi matitinag ang physical evidence. Pumayag sila na may sapat na basehan upang isulong ang kaso sa trial. Sa trial na naganap noong 2013, muling narinig ng mga jurors ang reconstruction ng huling marahas na sandali ng buhay ni Juliana Redding. Inilarawan ng mga pulis, forensic experts, at pathologists ang brutal na pakikipaglaban, isang nabigong pagtatangkang pasiklabi ng gas at kandila, at isang assault na sobrang marahas na dumurog sa leeg ng batang babae. Ipinakita ng prosecution ang isang nakakakilabot na narrative na sinuportahan ng DNA, fingerprint at forensic evidence. Ipinahayag nila na ipinadala si Kelly ni Munir upang takutin si Juliana at posibleng ang kanyang ama, si Greg Redding, na ituloy ang nabigong pharmaceutical deal.
Ngunit ang kaso nila, bagaman suportado ng agham, ay may isang fatal flaw. Wala itong malinaw na motibo at kumpletong narrative. Bakit ang isang babae, na walang history ng karahasan, ay gagawa ng ganitong kakilakilabot na krimen? Matapos ang higit sa isang linggo ng deliberation, bumalik ang jury sa kanilang hatol noong June 2013. Si Kelly Sue Park ay napatunayang not guilty sa pagpatay kay Juliana Redding. Nagliyab ang emosyon sa loob ng courtroom. Si Kelly, na 47 years old na noon, ay umiyak ng malakas habang binabasa ang hatol. Kasama niya ang kanyang mga taga-suporta ay umiyak din sa ginhawa. Ngunit sa likod niya, ang mga kaibigan at pamilya ni Juliana ay humagulgol sa galit at hindi makapaniwala. May ilan pa nga na sumigaw kay Kelly na pumunta sa impyerno at inakusahan ng jury na ginawa nilang biro ang hustisya. Umalis ang mga juror sa gusali, sa likurang daan upang iwasan ng media. Walang publikong paliwanag na ibinigay sa kanilang desisyon. Sinabi ng attorney ni Kelly na labis na umasa ang prosecution sa DNA evidence. Ngunit nabigo silang ipakita kung bakit o paano nagkaroon ng motibo si Kelly na pumatay. Binigyang diin niya na ang DNA ay nagsasabi lamang na naroon ang cells ng isang tao. Hindi nito sinasabi kung bakit o paano sila napunta doon. Ayon sa kanya, ang prosecution ay hindi nakapaghatid ng makatuwirang kwento na makapagbibigay ng katuturan sa jury. Naglabas ng nakasulat na pahayag ang mga magulang ni Juliana. Sinasabi nila na napakalakas ang ebidensya laban kay Kelly at na ang kanilang anak ay namatay sa pagitan ng isang nabigong romansa at isang mapanlinlang na business deal. Ngunit ang kwento ni Kelly Sue Park ay hindi nagtapos sa courtroom na iyon. Mahigit 2 taon matapos siyang ma-acquit, naarestong muli si Kelly kasama ang 12 iba pa. Lahat ay konektado sa kriminal na imperyo ni Dr. Munir. Kasama sa mga kaso ang conspiracy, insurance fraud, aggravated assault, at paggawa ng unauthorized surgeries na nagdulot ng panlilinlang sa insurance companies ng $150 million. Humingi si Kelly ng not guilty, ngunit nakakabahala ang mga alegasyon. Ayon sa prosecutors, si Munir, na noon ay nawalan na ng California medical license, ay hinayaan ang mga hindi kwalipikadong assistant na magsagawa ng operasyon at nilinlang ang hindi bababa sa 21 pasyente upang paniwalaing siya ang nagsagawa ng mga ito. Pinalaya si Kelly sa $1.5 million na piyansa habang umuusad ang kaso. Bagaman walang bagong kasong direktang nag-uugnay sa kanya sa pagkamatay ni Juliana, ang fraud case ay malaki ang overlap sa mga alegasyon sa murder trial, lalo na ang teorya na si Munir at Kelly ay nagtayo ng isang multi-layered fraudulent medical empire. Sa sumunod na 5 taon, ang fraud case ay mabagal na umusad sa legal system, puno ng legal challenges, dropped charges, at reinstated accusations. Kasama sa mga kaso, ang aggravated violence, insurance fraud, at conspiracy. Ngunit sa isang twist na hindi inaasahan, noong May 2020, iniutos ng Los Angeles Superior Court na ang lahat ng kaso laban kay Kelly at sa iba pa ay i-dismiss. Ang dahilan ay sealed at ang presiding judge na humawak ng kaso mula pa noong 2017 ay hindi nagbigay ng pampublikong paliwanag sa kanyang desisyon. Para sa pamilya ni Juliana Redding, isa na naman itong matinding dagok. Mahigit 1 dekada matapos ang kanyang pagkamatay, walang sino mang nahatulan. Ang kanyang ina, si Patricia, isang artist na naipasa ang kanyang creativity kay Juliana, ay nakahanap ng ginhawa sa pagpipinta. Sa pamamagitan ng sining, sinubukan niyang muling kumonekta sa espiritu ng kanyang anak. Pinananatili ang kanyang alaala sa mga kulay at bawat hagod ng brush. Bagaman ang hustisya sa legal na paraan ay nanatiling mailap,
Ang kwento ni Juliana Redding ay patuloy na umaalingaw-ngaw bilang isang nakakakilabot na halimbawa kung paano ang ambisyon, obsession, at pera ay maaring magsanib sa pinakamadilim na paraan at kung paano sa mundong ginagalawan ng impluwensya at kayamanan, minsan ang katotohanan ay hindi sapat upang makamit ang hustisya. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.